Sa buong budget ng DPWH, may mga listahan ng mga proponents. Ang mga proyekto na ngayon ay ghost o substandard. Andoon lamang sa mga records ng DPWH kung sino ang nakapasok ng mga proyekto ito. Marami ay pinasok ng mga congressman at senador. Lalong ikinalulungkot ko na sa nakaraang mga araw, lumabas na ang 2027 General Appropriations Act ay tatalakayin na sa Kongreso sa halaga ng 7.2 trillion pesos. Ito po ay 6% mas mataas pa sa budget ng 2026 na nasa halaga ng 6.7 trillion pesos. At kasali na sa 2027 budget ang flood control muli. Ang mga dating mga nakaupo sa DPWH na nakapatupad ng mga maanomalyang mga flood control projects ay silang nakaupo at pagpapatupad ng mga bagong mga proyekto ng DPWH pa rin. Kaya para sa lahat ng mga magsasabi na hindi kailangan mag-rally ang mga Pilipino at wala naman tayong isinusulong na mga solusyon, sana sagutin na lang nila kung totoo ba o hindi na sinabi nila noon nung mainit ang issue ng flood control na halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay may korupsyon, na halos lahat ng mga opisina ay may mga kurakot, ngunit halos wala pa ang nakasuhan, halos wala pa ang lumabas tungkol sa katotohanan sa flood control sa mga opisyal na mga pagdinig tungkol sa flood control. Sa kaisa natin at sinusuportahan ang ating panawagan, mga taga Batangas, narito ang inyong pong representante, Congressman Leandro Leviste. Magandang hapon na po sa inyong lahat. At magandang hapon po sa lahat ng mga Batanggenyo. Baka may magtatanong kung bakit ang isang kasalukuyang kongresista ay nasa rally. Pero ano bang gusto nilang gagawin ng mga kongresista? Magbakasyon na lang. Ang magdalo sa mga rally katulad nito ay trabaho ng mga kongresista para mapakinggan natin ang tunay na pakiramdam at pananaw ng ating mga constituents. Ako po ay narito kanginang umaga din at napansin ko napakarami ang mga Batanggenyo na narito. Ang iba pa sa atin ay galing sa unang distrito ng Batangas. At in fact, kayo ang unang mga nagsabi sa akin na pumunta dito ngayong araw. Dahil kahapon pa, may mga nagme-message sa aking Facebook kung sama ka sa EDSA People Power Monument. Kaya salamat sa inyong imbitasyon. Pero para hindi sabihin na tayo ay nagrarally lang na walang solusyon, nais kong pakita sa sambayanan na tayo dito ay may mga solusyon. And in fact, tayo ay narito dahil nakikiisa tayo sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na ipagpatuloy ang flood control investigation. Madalas nilang sinasabi na wala tayong ebidensya. Pero lahat na ng ebidensya ay pinakita ni Senator Dante Marcoleta at ang ibang mga tumestigo sa mga ginanap na Blue Ribbon Committee hearings.
Ang iba ay inilabas sa tulong ng ating mga kaibigan na narito ngayon. Kabilang po dito si dating Congressman Mike Defensor. Palakpakan po natin ang ating birthday celebrant. Happy birthday, Kong Mike. At mga maganda pa, yung mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ito po ay hindi mga kwento lamang. Pinakita sa akin ni Kong Mike at ang iba nating mga kasama ang mga resibo ng mga mali-maletang pera na pinamahagi mula sa pondo ng flood control. Sa Kongreso, marami ang may kaalaman tungkol sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways, pero takot lamang na magsalita. Sa Senado, marami ang mga nagpahayag na sila ay may first-hand knowledge sa korupsyon sa DPWH. Ngunit, kahit napakarami na ang mga lumabas na ebidensya tungkol sa korupsyon sa DPWH, pinutol ang mga na-schedule na flood control hearings ng Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta. At matapos nilang pinutol ang mga flood control hearings, ang mga nag-iimbestiga ay sila pang kinakasuhan. Kaya yun ang naging last straw. Kaya marami sa atin ay narito ngayon. Ngunit, narito din po tayo ngayon para sa napakaraming ibang mga problema ng ating bansa. Inalalabas ngayon sa media na itong rally ay para lamang sa iilan tungkol sa iilang mga issue. Pero sa tingin ko hindi po sang-ayon ang karamihan sa atin dito. Dahil napakarami ang mga problema sa ating bansa, napakarami din ang ebidensya ng korupsyon sa lahat ng mga probinsya sa ating bansa. Ngunit basta lang pinutol ang flood control investigation. Kaya para sa mga nagsasabi na tayo ay walang ebidensya at tapos na ang panahon ng flood control at move on na tayo sa ibang mga bagay, tayo po ay nakikisa sa panawagan ni Senator Marcoleta na ituloy ang hearings sa Senado at naghain din ako ngayong araw ng resolusyon para simulan muli ang mga investigasyon tungkol sa flood control sa Kongreso. Hindi ko alam kung bibigyan ng kahilingan na simulan muli ang mga investigasyon dahil baka maraming mga matatamaan dito. Ngunit hindi sila pwedeng magpahayag na pinakasuhan nila ang mga may kasalanan habang ang mga iba na obvious naman na may kasalanan ay hindi kinakasuhan at hindi nila sinisimulan man ang flood control hearings. Kaya maaari po, isa-summarize ko lang ang ilan sa mga dahilan bakit isinulong po sa Kongreso ngayong araw na simulan muli ang flood control investigations. Isa ay tayo ay pagkulan. Pagkulan ito ngayon. Ito po na kailangan natin ng bagong flood control projects. Ngunit, isa at kalahating milyong piso kumano ay nawala sa mga maanumalyang DPWH projects sa mga nakaraang mga taon. Ngunit, hindi tinapos ang mga investigasyon at hindi pa tinapos ang mga proyekto. Kaya tayong lahat dito ay nanggagaling sa iba't ibang mga probinsya sa ating bansa. Lahat tayo ay pwedeng bigay din ng ating mga karanasan tungkol sa mga substandard DPWH projects na ito din ay karagdagang ebidensya kung bakit hindi pa tapos ang flood control investigations at kung bakit doon dapat mag-focus ang mga investigasyon ng ating gobyerno. Ang dahilan na pinutol ang mga investigasyon sa Kongreso noong Setyembre ay dahil binuo na
ang Independent Commission for Infrastructure. Ngunit sa Marso 31, natapos na ang ICI at hindi man lang nilabas sa publiko ang report ng findings kung sino ayon sa pananaliksik ng ICI ang tunay na mastermind ng flood control scandal. Ayon sa mga dokumento na nakalap ko mula sa DPWH, sa buong budget ng DPWH, may mga listahan ng mga proponents. Ang mga proyekto na ngayon ay ghost o substandard. Nandoon lamang sa mga records ng DPWH kung sino ang nakapasok ng mga proyekto ito. Marami ay inasok ng mga congressman at senador na sila ay imabagot. Dahil DPWH implementa ng mga proyekto. Pero marami ay umunoy may kaugnayan sa mga kontraktor na mismo gumawa ng mga proyekto. And speaking of campaign donations, na nag-aanunsyo na dapat kasuhan ang iilan habang sila naman mismo ayon sa mga testimonya ng iba ay nakatanggap ng mga mali-maletang pera. Kaya para patunayan na ang mga kongresista at senador ay para sa transparency at para sa lahat ng mga tatakbo sa mga susunod na mga eleksyon ay para sa transparency. Sana mag-commit na ang lahat ng mga politiko sa ating bansa na anuman ang mga files sa loob ng DPWH, ito ay hindi natin haharangin na lumabas. At sana kung hindi man lang mangyari ngayon, eventually, at no later than 2028, ang listahan ng lahat ng mga nagpasok ng mga proyekto at nakatanggap ng mga konsiderasyon kapalit ng mga budgetary insertions na ito ay may sa publiko para sa kaalaman ng lahat ng mga narito at ang ating mga kababayan sa ating mga probinsya. Dagdagan ko lang po na marami nga din ang nagsasabi, nagsagawa na ng investigasyon ng ICI, DPWH, gumagawa na ang investigasyon ng Ombudsman, at may report na ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Gusto nilang patunayan na tayo ay walang pinoproteksyonan. Sana pagbigyan ng kahilingan ng mga kasama natin at ang ating mga kaibigan katulad ni Senator Dante Marcoleta at darating din po ngayon si Congressman Paulo Marcoleta na ituloy ang mga hearings ng flood control sa Kongreso at sa Senado. Pahintulutan ang lahat ng mga dating mga nag-deliver ng mga maleta ng pera na tumestigo ng walang takot na sila ay kakasuhan din kung ang mga umamin na sila ay nagnakaw ay ginagawang state witness. Bakit hindi yung mga walang aligasyon na nagnakaw ay hindi gawing state witness o at the very least bigyan ng proteksyon ng Kongreso at ng Senado sa halip na sila ay kinakasuhan? Kaya ako po ay nagpapahayag lang ng sa aking palagay mga argumento na hindi nila made-deny.
Sino naman ang kongresista na haharap sa ating mga probinsya sa susunod na eleksyon na pwedeng magpaliwanag na hindi dapat lumabas ang katotohanan? At sino man ang magsasabi na sila ay para sa good governance, sana sila ay sisingilin natin sa 2028 at tatanungin natin sila noong June 30, 2026, nasaan sila at bakit sila nanahimik sa harap ng mga aligasyon ng lantarang korupsyon sa DPWH. Lalong ikinalulungkot ko na sa nakaraang mga araw, lumabas na ang 2027 General Appropriations Act ay tatalakayin na sa Kongreso sa halaga ng 7.2 trillion pesos. Ito po ay 6% mas mataas pa sa budget ng 2026 na nasa halaga ng 6.7 trillion pesos. At kasali na sa 2027 budget ang flood control muli. Sinasabi, wala nang corruption sa mga bagong flood control projects. Pero sinabi din, hindi PWH Secretary Dizon na kahit ubusin niya ang lahat ng mga district engineers ng Pilipinas, hindi sila titigil sa pagre-reforma ng DPWH. Inaabangan ko pa ang mga susunod na mga hakbang ng DPWH kung patutunayan nila na ubusin nila ang mga kurakot sa DPWH. Pero sa aking probinsya at baka sa inyong mga probinsya din, ang mga dating mga nakaupo sa DPWH na nakapatupad ng mga maanumalyang mga flood control projects ay silang nakaupo at pagpapatupad ng mga bagong mga proyekto ng DPWH pa rin. Kaya para sa lahat ng mga magsasabi na hindi kailangan mag-rally ang mga Pilipino at wala naman tayong isinusulong na mga solusyon, sana sagutin na lang nila kung totoo ba o hindi na sinabi nila noon nung mainit ang issue ng flood control na halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay may korupsyon, na halos lahat ng mga opisina ay may mga kurakot, ngunit halos wala pa ang nakasuhan, halos wala pa ang lumabas tungkol sa katotohanan sa flood control sa mga opisyal na mga pagdinig tungkol sa flood control. Kaya ako po ay sumasaludo sa lahat ng mga matatapang na mga Pilipino na narito, ang ating mga kapatid at ang iba pang mga kaibigan, at sa lahat ng mga ibang mga magsasalita ngayong araw. Dahil ako po ay naniniwala na tayo ay nasa simula ng isang makasaysayang series of events na sana magre-resulta sa tunay na reforma sa ating gobyerno, at naniniwala ako na hindi tayo titigil hanggat maisaayos natin ang DPWH at ang buong gobyerno. Tama po ba? At muli, hindi ito para lamang sa iilang mga Pilipino. Itong araw ay para sa lahat ng mga Pilipino. At hinihikayat ko ang iba kong mga kasamahan ko sa Kongreso na umabot din dito ngayong araw. Dahil nagsisimula pa lang naman tayo pa. Tama po ba? At tulad ng mga nag-message sa akin sa Facebook kagabi, kung ako ay papunta dito ngayong araw, mabuti kung ang iba sa atin dito ay
magme-message din sa ating mga kinatawan sa Kongreso. Pakita natin ang ating suporta para sa panawagan ni Senator Marcoleta na ituloy ang flood control investigations at ipakita natin sa lahat ng ating mga kinatawan sa Kongreso at sa Senado ang importansya ng araw na ito at ipakita natin na hindi natin malilimutan kung nasaan sila noong June 30, 2026 sa makasaysayang araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.